Ah, so yan mga kamaster, meron naman tayong Isuzu D-Max. Ang problema nito, biglang nawala ng lamig at nung chinek natin, konti na lang yung freon niya, yung refrigerant. So ang gagawin natin, ililigtas natin to. So ayan mga kamaster, nagligtis na kami dito sa area na to. Bali wala kami nakitang leak, so doon na kami pupunta sa evaporator. Tatanggalin natin yung dashboard. Yan mga kamaster, Isuzu D-Max. Tatanggalin namin yung evaporator. Bali baklas tong dashboard. Yan, siya yung gumagawa, si Master. Binabaklas na. Ganyan siya gumawa, magaling yan. Hindi yan nababase sa pagmumukha. Yan mga kamaster, yan ang evaporator case ng D-Max, Isuzu D-Max. Yan, titingnan natin yan kung dyan ang problema. Okay, yan na. Yan mga kamaster, yan yung evaporator nya. Parang uwi dun dito. may langis dyan Ililigtas natin yan mga kamaster. May leak. May leak yan, may leak. Tingnan mo yung sahig nya. Yun, puno ng langis. Ito. May mga langis mga kamaster. Yan So ibig sabihin may leak yung evaporator. Ililigtas natin yan mga kamaster. So ayan mga kamaster, dyan yung butas. Ilalapit natin. Yan yung butas nya. Maliit lang siya, mahina, pero mauubos din yan. So yun mga kamaster. So yun mga kamaster, dahil nakita na natin yung leak dito pala sa evaporator, so ang gagawin natin, maghahanap tayo ng evaporator, bibilhan natin. So ganun lang muna mga kamaster. So yan mga kamaster, dumating na yung pyesa natin. Ayan, Isuzu D-Max. Kakabit na natin to mga kamaster. Kinabit na yung expansion valve kasi assemble na namin to. So ayan mga kamaster, ganyan ang pagkalagay niyan. Yan. Yan mga kamaster, na naikabit na namin yung
evaporator sa loob ng case ng evaporator. Yan. Ini-screw na yan, master. Na. Okay na mga master. Kakabit na natin yan doon sa sa loob ng sasakyan. Yan mga kamaster. Ganyan ang itsura niyan. Kinakabit na yung evaporator. Ganun kahirap ang pag baklas kabit niyan mga kamaster. Yan. Sinisilip-silip pa ni master yan. Pwede na. Okay. Ganyan ang forma niyan. Okay, ganyan mga kamaster. Okay. Salita ka dyan para Para mga kamaster, pinabalik na namin. Tapos na. paghihirap. Binabalik na namin yung ball bar. Kinakabit na namin ulit. So yan mga kamaster, naibabalik na namin yung itsura niya. Ganyan yung itsura niyan. Mas maganda talaga maggawa pagka ganyan yung binabaklas, kasi napapansin mo lahat doon, yung nakikita mo yung mga problema sa loob. Pag dukot-dukot lang, hindi mo masyado makikita lahat ng problema doon sa loob. Kaya mas maganda yung ganitong gawa, kasi kitang-kita mo talaga kung anong problema doon sa loob. So ayan. Nag-iisip na si master kung paano ikakabit, ibabalik yung dating hitsura niya. Hindi pumasok dito mga kamaster. Yun. Okay. Yakon. Nadali na ni master. Kunting galaw na lang to. Sisira na ang ulo ni master. So ayan mga kamaster,
Bali, na-vacuum na natin. Mag-umpisa na tayo magkarga. Ayan na-vacuum na yan start na natin yung engine. Bali yan, naibalik na namin yung dashboard, mga kamaster. So, start natin yung engine. Dahil walang susi-susi to, yan. Dipindot lang, mga kamaster. Yan ang masilan magawa pagka ganito, kasi mga push button na yung pag-i-start. So, subukan natin i-start. Yan. Ayan mga kamaster. Bale, okay yung okay, good start, walang problema. So ayan, isa na natin magkarga ng freon. Okay. Muna natin yung aircon. Ayan, gumana na yung blower nya. So ayan mga kamaster, isa na natin magkarga ng freon. So yan mga kamaster, nag-automatic na yung aircon. Ayan so, ibig sabihin malamig na yan. Tingnan natin yung resulta dito. So ayan mga kamaster, ganyan yung resulta. Malamig na siya. Ayan pati sa likod malamig na rin yan. So ayan, ganyan mga kamaster, malamig na siya. Bumalik na yung tunay niyang lamig. Tingnan niyo yung mga salamin, malamig na. So ayan, mga kamaster, natapos na natin ang paggawa ng aircon nito. Kaya kung bago ka pa lang sa aming channel, huwag mong kalimutan mag-follow at mag-subscribe sa aming channel. At huwag rin kalimutan mag-share sa aming mga videos. Maraming salamat po.